Malungkot ang sinapit ng pulis at kanyang anak na nawala sa Quezon City matapos magbenta ng sasakyan. Ang nanay na pulis nakitang patay sa Bulacan. Matapos ang ilang araw, bangkay namang natagpuan sa Tarlac ang 8 taong gulang na anak. May report si Marisol Abduraman. January 19, unang napaulat na nawawala si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido na nakadestino sa National Capital Region Police Office. January 24, nakita siyang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan. Nakabalot sa garbage bag at binaril sa ulo. Tinitingnan lang natin kung talagang doon ba siya binaril or before siya dinala sa Pulilan, patay na siya. Sa investigasyon ng Special Investigating Task Group, huling nakausap ng mga kaanak si Mollenido noong January 16. Nagbenta raw siya noon ng sasakyan sa Quezon City, kasama ang 8 taong gulang na anak at dala ang 400,000 pesos na pinagbentahan ng kotse kasama ang ahente. Pero hindi na nakauwi ang mag-ina. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan. Itinuturing na person of interest ang ahente. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay niya noong January 28. Doon kasi huling nakitang buhay si Mollenido. May nakita raw ng mga bakas ng dugo sa bahay. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Ima-match po sa DNA po ng victim. Pero wala roon ang anak ni Mollenido na si John Ismael. Hanggang kahapon, January 29, sa taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac, isang magsasakang naggagapas ng damo ang nakakita sa bangkay ng bata. Nakadapa at nakabalot sa plastic. Asphyxia by suffocation ang cause of death base sa medico legal. Pagkakarap, maayos yung pagkakarap kasi hindi naman, kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na yung maamoy. As in, walang odor na talagang maamoy siya kahit ganyan kakalapit. Kasi nakabalot nga siya ng plastic mula baba hanggang sa ulo. Kinilala mismo si John Ismael ang kanyang amang pulis din. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Balak i-cremate si John Ismael pero wala pa itong clearance. Nasa funeraria pa sa Victoria ang kanyang labi at nakatakdang dalhin sa Metro Manila kung saan nakaburol ang kanyang ina. Ang ama, itinuturing na rin person of interest. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago at mabibigyan din naman yung hustisya yung mga ina ko. Sa investigasyon sa sinapit ng bata, tinitingnan kung may kinalaman ang namataang sasakyan sa Victoria bago magtanghali ng January 27. Nagmaniob, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Tinanong ang pulis na si Mollenido kung ito rin ba ang sasakyan sa transaksyon ng asawa, hindi raw. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.